Magandang morning sa inyong lahat. Ito, panibagong paglalathala na naman. Isang araw na naman na update habang mayroon tayong pagkakataon mag-update sa ating munting backyard ng manok, mga kabrid. Tara, samahan niyo ako sa mga ginawa natin ngayong araw. And then, sana magtuloy-tuloy itong magandang panahon, mga kabrid. So, tara, let's go. Samahan niyo ako, mga kabrid. Maglathala muna tayo and then bagong lahat, mag-intro muna tayo. A few moments later. Mga kabrid, good morning sa inyong lahat. Good morning po and good morning po, mga kabrid. Ito, mga kabrid, ang update natin ngayong araw. Kagabi ay umulan ng ano lang, yung saglitan lang, mga kabrid. Tapos buti tumigil agad siya, mga kabrid, dahil ungguing pa tayo sa pagre-repair ng ating munting backyard ng manok, mga kabrid. So ito, katatapos ko lang po magpakain ng aking mga alagang manok, mga kabrid. Disclaimer lang po muna, mga kabrid, there were no animals that were harmed during the making of this video, mga kabrid. This video is for viewing, sharing, breeding, and breeding purposes only, mga kabrid. So I was just trying to share my knowledge on how I raise my chickens and fowls in my small backyard, mga kabrid. So ito po, ako po ay nag-aalaga ng mga manok, mga fowl siya, yung mga pinanglalaro nila, yung mga manok na hindi pwedeng makagala. Kasi po sila po ay mga pang-sports na manok, mga kabrid. So ayan, no, nagbi-breeding tayo or nagpaparami tayo ng ganong klaseng mga alagang manok. Tayo po ay i-explore kung paano sila i-breed, paano ang mixture or composition ng kanilang lahi, mga kabrid. And then ito, pinapadami natin and then pinang-share din natin sa mga may gusto and then sa mga gustong mag-alaga din ng mga manok, mga kabrid. So ayan, mga kabrid, yung ating mga pasisiw na last batch, mga kabrid. Buti na lang, mga kabrid, may mga gray na tayo na pa. Ayun, may bulik. Thank you, Lord. May bulik tayo. Ayun, no. Babae ang kailangan ko. Babae na gray, tsaka babae na bulik, mga kabrid. Yun lang ang hinahanap ko. So, mga breeder, mga kabrid, ang mga legit na breeder para sa akin, ang hinahanap nilang mga paparamihing manok. Kasi ang mindset nila magparami or mag-breed mga babae, mga kabrid. So parang ako ba, gusto ko babaeng bulik, babaeng gray na itim ang mata, dark legged. Ayun, nakuha na natin, ayun, no. Tapos may itim tayo, may itim din tayo pamalit doon sa ating itim na natitirang isa. So ito, mga kabrid, kahapon po nag-cording po tayo sa 5 yung mga stags natin na mga 7 months old, mga kabrid. Tapos sinamahan natin ng, ayun, no, yung magto 2 years old na natin, ayun, no. Kaya ano yan, kay Sir Jonathan, kay kabrid yan, kay kabrid. So ito, nag-cording na naman tayo ng ibang setup or ibang set ng ating mga alaga. Yung mga ano natin, mga first batch and then third batch nung nakaraang taon, mga kabrid. So ayun, wala na tayong second batch ng nakaraang taon, mga kabrid, na i-share na natin. So ito, ang problema sa kanila, mga kabrid, kaya medyo hirap tayo kasi lahat sila nagmumulting or nagpapalit po ng balahibo. So ang behavior po ng isang manok na nagpapalit ng balahibo, mga kabrid, is talagang sila, aware sila lagi silang masakit ang pangangatawan, which is hindi sila magandang hawakan. So ang ginagawa ko, dahan-dahan talaga, mga kabrid. Tapos pag sila ay nanakit, mga kabrid, wag mo silang gagantihan dahil masakit po ang pangangatawan ng ating mga alagang manok pag sila po ay nagpapalit ng balahibo, mga kabrid. Alam mo yung bagong tubong balahibo na may dugo-dugo pa, mga kabrid, ayun ang medyo masakit sa ating mga alaga. Kailangan nating ingatan ang ating mga alaga sa mga oras na iyon or mga pagkakataon na iyon, mga kabrid, dahil po natural yun sa kanila. So parang tayo, masakit ang ngipin natin. Pag masakit ang ngipin natin, kahit nga pagtawa, mga kabrid, lalo na pag tumutubo ang bagang natin, parang ganun din sa kanila. Yung mga balahibo nila, masakit ang pangangatawan. Hindi mo sila pwedeng biro-biruin o hawak-hawakan. So ang ginagawa ko, mga kabrid, parang ma-check ko po ang kanilang physical na healthiness or kanilang pangangatawan, mga kabrid. Gabi ko sila hinahawakan, gabi ko sila hinihimas, gabi ko chine-check kung saan ba parte ang lugo nila, saan ba ang medyo maayos na ang lugon, saan po ba ang medyo patapos na sa kanila, mga kabrid. So dito ako madalas nagtatambay. So ngayon, mga kabrid, ngayon after nito, dito ako laging uupo. Dito ako mag-edit ng video, dito po ako magmamasid sa kanila. Gusto ko po
lagi ko po silang katabi para po aware sila na pag may dumaan na tao kagaya ko or magpapakain ako or hihimas ako, paunti-unti po mga kabrid masanay sila, maging mabait sila sa atin gaya po nito. Ito po ay mabait sa atin to. Ano na talaga niya, ugali niya na talaga na mabait mga kabrid. Ito po ay ang 1/2 kilso po. Ito po ay kay Sir Jonathan na din. So pinapungusan niya sa akin, pinatanggal niya sa atin ang palong kasi nga ang galaw niya mga kabrid is napakabigat na sa ulo. Parang apektado, para siyang may napakalaking bagay sa ulo niya. So pag galaw-galaw ng ulo niya mga kabrid is talagang kita mo yung bagal ng movement ng ulo niya. So binawasan natin yan siya ng para sa mas maigi niyang paggalaw-galaw mga kabrid. Mas makakatulong po ang maliit na palong niya o yung corona niya, crown niya, para po hindi maapektuhan ang buong pangangatawang galaw niya mga kabrid. So binawasan natin yan. Ano yan sila? 5 na binawasan natin. Mga street comb natin, binawasan natin sila. So ayan na siya ang itsura niya. Ano po, rhino type na gupit sa kanila. So yung ginagawa natin mga kabrid sa pagbabawas kung ano man is para bilang isang breeder, yun ang nakikita nating mas makakaigi sa kanila. Mas may improve natin ang healthiness nila. Kung ang mga bagay na nakakasagabal sa kanilang galaw, gagaya ng malaking palong po mga kabrid, isa na natin, na kukontrol natin, or na pag nakita nating mabigat sa kanya ang palong, bawasan natin. Pag nakita nating okay na, wag na nating galawin mga kabrid. Depende po, mayroon namang mga manok na kayang-kaya nilang dalhin ang kanilang palong mga kabrid. So inaantay pa natin. Nandito lang naman po tayo mga kabrid para sila ay i-monitor mga kabrid. So ayan yung last batch natin ngayong taon mga kabrid. Ayan ayun sila. Ayan sila mga kabrid. May puti tayo dun, dalawa ayun magkatabi. Talapitan ko kabrid Ayan sila parehas lalaki kabrid. Sa puti mga kabrid, sa puti mga kabrid is na tayo. Yun parang okay na tayo. Kailangan na natin sa puti is lalaki. So mostly ang mga babae na sobra, inaano natin, pinupurkaling natin. Sinisilik natin sila kung anong depende sa hipo nila, tapos kinakaling natin sila mga kabrid. So malapit na tayo na naman magkaling dahil aalisin natin ito. Dahil mayroon na tayo mga pamalit na sisiw. Ayan mangingitlog na naman kabrid. Lagi silang nangingitlog, ayaw nilang tumigil mangitlog kahit pinaliguan ko na yan mga kabrid. Nangingitlog pa rin. So sa pagkain talaga, pag medyo healthy talaga ang manok or medyo okay tayo sa pagkain nila, naaalalayan natin, binabalik naman sa atin ng mga alagang manok, panay itlog nila. So nakakapag-share tayo pagdating sa itlog. So kahapon mga kabrid, ang nakalagay dyan na 5, ayan sila bulik, ayun. Bukas naman, iba naman na set mga kabrid. Ibang set na naman ng mga alagang manok ang ilalagay natin dito. Para kahit pa paano mga kabrid, mabibigyan natin sila ng tamang pag-aalaga pagdating sa exercise nila. Nakakagalaw sila, nakakakayas-kayas, gaya nakakakahig-kahig, nakakagalaw-galaw dahil malawak yan. And then at the same time mga kabrid, namumonitor din natin. Kasi minsan, hindi natin alam pag lagi silang nasa cages, na pala, piki na pala, or pipilay-pilay na pala dahil lagi silang nakaupo mga kabrid. So dito sa ginagawa natin pong paglalagay sa kanila dito kabrid, natututo silang mag-unat-unat mga kabrid. Dahil panay ulan nga, hindi ako kampanding maglabas sa kanila kasi marami yan na nilalabas natin. Pag tipong umulan mga kabrid, ang manok po ay mahina sa ulan. Mahina po ang ulan sa manok, lalo na pag maghapon o isang araw na ulan kabrid. Nako po, talagang makakaramdam, mayroong lalagnatin talaga ang mga alaga nating manok. So for sure mga kabrid, dahil gusto ko maghapon silang ma-exercise, dito sila. Umulan man ng malakas, mayroon po yang bubong mga kabrid. So ayan kabrid, tuloy-tuloy lang. Ito kabrid ang kay Sir Skittles. Ito ay isinir sa atin. Isinir sa atin niya, sabi niya sa akin, titiwalaan kita ng isang broodcock. Titiwalaan niya raw ako ng isang broodcock. Magiging pundo mo iyan. So lahat po ng kapatid nito ay nagbigay na sa kanya ng karangalan kabrid. Hinanap niya ito sa atin dahil ang akala niya hindi tayo maayos. So nakita niya nung nilagay niya yan sa atin is manipis pa. Ngayon bula-bula na siya kabrid. Ayan bula-bula na. F1 ang imported niya kabrid.
na pinaparami doon. Boston sweater mga kabrid. So ayan na siya. Tapos ayun kabrid, isa sa pinungusan natin yung ating P-comb na 3/4 kilso mga kabrid. So ayan, nagpapalit din siya ng balahibo mga kabrid. Makita mo yung pakpak niya, bawas-bawas na yan. May bago na mapuputi na yung iba. Buntot niya. Tapos ayan may kakambal ito, nasa Bicol na po. Na-share na natin sa Bicol. Dahil po 6 na manok ang i-share natin sa Bicol. Ayan siya. Tapos yung ating wine red kabrid, nagpapalit din sila ng balahibo. Sa kanya sa liig kabrid. Ubos na ang liig niya. Tapos pag hinipo mo yung katawan niya, yung binti niya, yung legs niya, yung ilalim ng pangangatawan, yun ang nagpapalit balahibo mga kabrid. So sharing na din ito kabrid. Pakita na din tayo ng ating mga alagang manok. Ayan sila. Mga broadcocks natin. Ayan sila. 5 pirasong broodcock. Yung isa nating broodcock, si Bulik. Ayan siya, maputla siya. So ayan So ganun lang kabrid. Tamang share lang tayo sa ating pang-araw-araw na pagbi-breeding or pag-aalaga ng manok. Pinapakita ko lang kung paano ang update, actual na nangyayari, improvements, walang halong preparation, kung ano lang ang actual na update ng aking alaga. Yun ang pinapakita natin mga kabrid. So maraming salamat sa patuloy. Kung mayroon po kayong katanungan, gusto nyo mga ganitong video mga kabrid, isub nyo naman ako. At patuloy ako magsishare mga kabrid. Itutuloy ko. Mahirap ito kabrid. Kung talagang nanonood kayo ng mga video ko, lahat ng mga problema na nadadanasan ng isang backyard breeder mga kabrid, isa andito sa akin. So mahirap siya. So ako ay talagang minsan pinanghihinaan, pero patuloy tayo dahil may mga kaibigan tayong sumusuporta sa atin mga kabrid. So ito mga kabrid, pag naparami na naman natin to ng mapaparami, magsishare na naman tayo ng bultuhan mga kabrid sa ating mga kaibigan ng mga patuloy na subscriber and supporters mga kabrid. Thank you. Hanggang dito na lang ang munti nating paglalathala mga kabrid, and hopefully mga kabrid, lagi po kayong nasa maayos na kalagayan. Thank you po mga kabrid.